Magandang umaga mga kapatid. No, so, ngayong umagang ito ay tayo ay makikita na naman sa gawain ng Diyos. Yun nga lamang ako hindi niya makakasama sa physical pero sa spiritual ay kasama niyo ako. Well, ganyan na sinasabi sa Colossians 2:5. Physically absent pero spiritually present. Pero hindi ko po ginagamit ang talatang yan para i-excuse ang aking sarili. May mga panahon talagang kailangan ko mag-decide for the best. Especially kung gusto kong bigyan ng kaluguran ng Diyos, kailangan mag-decide ako para sa ikagaganda ng tingin ko ay mas mapupuri ko ang ating Panginoon. Ngayong umaga ako ay magsasalita sa inyo sa pamamagitan nito at ito in-record ko upang maiwasan natin ang problema sa koneksyon ng internet. Ngayon, hinihingi ko ang inyong pakikisama na kung maaari. Ay umihin na kayo. Kung gagawin kayo, nauuhaw kayo ay gawin nyo na. Dahil alam nyo, bahagi ng ating pagsamba yung tayo ay nakaupo lamang at nakikinig ng salita ko ng Diyos. Kaya in-expect ko na ang bawat isa ay magkakaroon ng disiplina para sa ating gawain ngayong umagang ito. Sige, tayo ay manalangin. Ama, sa umagang ito ay pagpalain mo kami ng iyong presensya at nawa iyan ay maramdaman namin sa aming buhay sa kabila po ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ama, turuan niyo po kami, Panginoon, na makalakad sa iyong kalooban kung sakali mang ito hindi namin nagagawa. Patawarin niyo po kami at ang banal na Espiritu po sana ang gumabay sa amin. Ako po'y bigyan niyo ng kakayanan, ng kaunawaan at karunungan na may bahagi ang inyong salita sa araw na ito upang ito'y magamit namin sa loob God ng isang linggo. Maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dahil tayong lahat dyan ay nagpunta para sa Diyos, so ang pag-uusapan natin ay may kinalaman siyempre sa ating Diyos. Alam niyo po ba na mayroong magkakaibang paniniwala sa Diyos? Ang una ho dyan ay yung naniniwala sa iisang Diyos. Ang tawag ko natin sa English dyan o yung terminong ginagamit dyan ay yung monotheism. Pag sinabi ho natin monotheism, ay naniniwala sa iisang Diyos. At sino-sino ho ba ang naniniwala dyan? Hindi siyempre po yung mga Christian churches. Pag sinabi ho natin mga Christian churches, ito yung mga taong naniniwala kay Kristo. So especially tayo kung mga kinikilalang born again, mga Baptist, Methodist, ay mga Presbyterian at ang iba pa katulad sa atin ay naniniwala sa bahaging ito na ang Diyos ay isa lang. Meron naman tayong tinatawag na yung polytheism. Ano naman po yun? Ibig sabihin nito, ito ay isang grupo ng mga taong na naniniwala na merong masigit sa isang Diyos. Pwedeng ito yung dalawa o ito o ay ito. At ang mga sample po dyan ay yung mga Hindu, yung mga naniniwala sa Hinduism. Ang mga bansang naniniwala dyan ay yung India, Nepal at Mauritius. So ang tingin nila merong masigit sa isang Diyos, dalawa or tatlo. So sa Hindu, meron silang pinaniniwalaan yung si Shiva, si Vishnu, at saka si
ah, bus na, no? So anyway, pag may time ako, o kung kayo ho may time, pwede niyo po akong tawagan kasi masyado mahaba itong aking itatakil, ano ho. So anyway, ang kagandahan dyan, meron kayong monitor na masusundan niyo itong aking mga sinasabi. Well, ang trato namang uri ng paniniwala sa Diyos, yung walang Diyos. So ang tawag ko natin dyan, mga ateista. Yan siyempre kinabibilangan ng mga taong yung mga scientist ba. At siguro minsan isama na natin yung mga taong pag malaki ang problema, no? Pag hindi nasusunod ng gusto, hindi naniniwala sa Diyos, sa may pagka ateista. Ano naman ang pinagkapareho ng mga Christian churches? Yung mga Christian churches, nasabi ko na nga ho na tayo'y naniniwala na mayroong iisang Diyos. Ano ho, kahit yung Iglesia ni Cristo, yun ho ang pinaniniwalaan, yung Jehovah, yun ho ang pinaniniwalaan. Ano ho, so, yun ang common denominator natin mga Christian churches. So, yung bang mga Christian churches, sabihin na natin naniniwala sa isang Diyos, meron bang pinagkaiba? Ay, meron po. Ano po? Saan ho tayo nagkakaiba? No? Bagamat tayo yung naniniwala sa Biblia, yung mga Christian churches, nagkakaiba naman tayo sa interpretasyon. Yun naman po ang problema. No? Dahil pare-parehas tayong umahawak ng Biblia, meron naman tayong ibang interpretasyon tungkol kung ano ang ating paniniwalaan. Halimbawa, sa issue ho ng kaligtasan, ang sabi ho ng Baptist, ay hindi daw nawawala ang kaligtasan. Pero sabi natin mga Pentecostal, nawawala ang kaligtasan. Sa issue po ng speaking of tongues, sabi ho ng Baptist, Methodist at yung iba pa, tumigil na raw po ang tongue. Itong mga taong ito ay grupo ng mga cessationalists. Ibig sabihin, huminto na yan. No? Pero tayo mga Pentecostal, naniniwala pa rin tayo sa tongues. No? So, hindi ko na muna i-discuss ngayon yan kasi upang matipid ko yung aking oras. Sa pagka-Diyos ni Jesus, tayo mga born again Christian groups, or yun, yung tinatawag na Christian churches din naman, naniniwala tayong si Jesus ay Diyos. Yun po ang paniwala ko natin. Pero sa Iglesia ni Cristo ay hindi ho sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, siya ay tao lang. Sa mga Muslim, si Cristo ay propeta lang, hindi siya Diyos. Marami pang paniniwala magaling din sa Biblia, pero nakakaiba. Ang dahilan, pumipili ng mga talata at ang iba ay tinatanggihan. Ano po bang ibig sabihin to? Kaya ako nagkakaroon po ng pagkakaiba ng paniniwala kasi makalulungkot mong sabihin na pinipili ko yung mga talata na paniniwalaan. Halimbawa, sa issue ng pagkatao ni Kristo, di ba? Sinabi ko ng John 1:14, naging tao ang salita. So, para sa kanila, tao lamang siya at hindi siya Diyos. Pero tayo, bago dumating yung John 1:14, meron mo tayong John 1:1. Diba? Ang sabi ko doon,
Nang pasimula ay ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At yung salita na binabanggit dyan, ay si Yesu Cristo, ang ating tagapagligtas. So, ganoon. Alam niyo ho, bakit pastor ganoon? Merong salita ng tao, tapos may salita ng Diyos. Well, inilagay ko yan dyan, may layunin ko yan na andyan. Depende na lang kung paano ko natin ipapaliwanag. Paano ko ba natin yun maiintindihan. And again, sa mga susunod na panahon, ay ipapaliwanag ko sa inyo sa paniniwala natin sa ating church at sa marami pang church. Si Kristo nang dumating sa lupa ay 100% human and 100% God. Paano nangyari yun? Siguro sa mga banda-banda ron, well, kung nakikita nyo naman, halos araw-araw ay nagsesend ako ng messages sa inyo sa video. No? So, sana po, wag nyo lamang isin. Sana po ay bigyan nyo ng time na inyo pong mapanood. At kung kayo may katanungan, wag ko kayong mahiyang banggitin sa akin. At kung sakali naman, kayo may katanungan, wag kayong mahiyang magtanong. Kasi yung maturity natin ang nakasalalay dyan eh. So, sana ho ay magtanong po kayo, mag-aral po kayo, kailangan po natin yan. Now, dapat nating tandaan na ang Biblia ay isinulat upang gamitin sa pagtuturo. Yan. At papasok na ho tayo sa ating pinaka-message. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Intro lamang po yun. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung aking intro. Kasi ang tunay ho talaga nating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na ang Iglesia at ang kanyang doktrina. Kung matatandaan nyo, dapat sana nagkaroon tayo ng isang araw na seminar. So, since hindi pa ho siya natutuloy, itinuro ko na kasi alam niyo ho, dahil last days na nga ho, may mga tanda na muling dati ang Panginoon at napaka-importante na maunawaan natin ang ating mga pinaniniwalaan. Alam niyo ho kasi sa Biblia, dalawang bagay ang aayusin ng Diyos dyan. Yung una, yung ating isipan. Aayusin ho ng Diyos yan. Especially kung ano yung dapat nating paniniwalaan. Bakit? Kasi kung meron kang tamang paniniwala, magkakaroon ka ng tamang buhay. Alam ho ninyo sa aklat ng Galatia 1:8, may pinag-usapan ho dyan, medyo nireview ni Pablo yung mga taga-Galatia. Kasi nag-entertain ho sila ng ibang paniniwala. Ang sabi ho ni Pablo, kung merong ibang mga ngaral nang hindi katulad ng ipinapangaral nila, anong dapat gawin daw doon sa nangaral? Dapat daw sumpain. So, anong ibig sabihin to? Kailangan, kung merong dating sa iyo na medyo kakaibang pananampalataya na hindi sinabi ng Biblia, dapat magkaroon ka ng quick decision. Hindi mo pwedeng palilipasin yan. Sapagkat ang layunin ng Diyos, lalo na ng Panginoon Kristo, makilala mo ang katotohanan. Isa pa, ang Iglesia ay ginagabayan ng Biblia o ng salita ng Diyos. So, itong dalawang ito hindi pwede magkahiwalay. Meron kang church, pero wala kang ginagamit na pamantayan sa Biblia. Ang ginagamit mo sarili mo pananaw, mali po yan. Kung meron ka namang doktrina
Pero wala kang church, nag-iisa ka lang, mali din po yun. Bakit? Kasi intensyon ng Biblia na makasama mo ang mga kapatiran sa pagtitipon, di ba? Hebrews 10:25. So, hindi ka pwede nag-iisa. Nakasulat 'yan sa Biblia. No? So, ang layunin ng pag-aaral na ito ay makita ang kahalagahan ng pinaniniwalaan. So, kailangan malaman mahalaga kung ano yung dapat na paniniwalaan mo. Kahapon lamang ay kausap ko ang isang kapatid natin na nasa malayong lugar. At sabi niya, dati meron nga daw siyang hindi pinaniniwalaan sa ating masasabi nating doktrina. Pero ngayon ay tanggap na ron niya. No? So, dito sa ating pagtitipon, mahalagang nagkakasama tayo. Mahalagang palakasin natin ang ating pagsasama bilang mga kapatid. Nasa Biblia din yan. Pero hindi dapat mahigitan ng pagsasama natin ang kakayanan natin malaman ang salita ng Diyos. Especially yung mga doktrina ko natin sa simbahan. No? Gaano ba kahalaga ang doktrina? Alam nyo kasi ang doktrina, yan ang ruler ng simbahan. Yan ang sumusukat ng ating pananampalataya. Kung kayo naman ho ay karpintero, mason, para madiretso ang poste, kailangan nyo ay hulog. Para madiretso, ano ho yung palakad ng hollow blocks. Kung kayo nagpapanitada, kailangan meron pong hulog para may sinusundan para hindi pangit ano ho ang maging trabaho. Ganyan din ang iglesia sa kanyang doktrina. Kailangan maliwanag sa inyo ang dapat ninyong paniwalaan. Hindi ka dapat mai-involve sa isang iglesia na kung saan ay hindi mo nauunawaan kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Ano? Ang sabi ng 2 Timothy 3:16, diba? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ayan. Kung inyong titingnan, meron ng vision yung 2 Timothy 3:16. May vision na yan na may encounter natin ang mga mali. No? May encounter natin yan. May mga tao at mga bagay nasisira sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Halimbawa po, noong nakaraang araw, meron kaming pag-uusap ng isang kapatid natin tungkol sa mundo. So, tungkol sa mundo ba bilog? Actually, hindi naman talaga totally circle yun ang shape kasi ng ating mundo, yung tatandaan ko sa science ay oblate spheroid. Pero alam niyo ko ba, nung panahon ng pandemya, nagkaroon ng isang usapin, yung na ang mundo raw hindi talaga bilog, kundi flat daw ang mundo, patag, diretso. So nag-uusap kaming dalawa at pinag-aaralan namin kung ano ang sabi ng Biblia. No? Kahapon, kausap kami ni Kuya James at pinag-share namin yung mga bagay na nasa Biblia. Diba? So, mahalaga ang samahan. Pero tandaan natin, may pamantayan dapat yan. Diba? Kailangan mas matatag ang ating tamang pinaniniwalaan o ang ating doktrina. Hindi pwedeng ang tagal-tagal mo na sa church, hindi mo alam kung anong doktrina ng simbahan. No. Okay. Ano ba ibig sabihin ng doktrina? Ang doktrina ay
ang prinsipyo, paniniwala o katuruan na pinangahawakan ng isang grupo. Okay, dahil ito ay church. Ang church ay may mga set of rules. Meron tayong tinatawag na pinaniniwalaan o doktrina. So doon tayo nakatayo. Kaya hindi tayo sumasama sa Iglesia ni Cristo dahil ang sabi nila si Cristo ay tao lang, ay sa atin hindi. Si Cristo ay Diyos. Diba? So, halimbawa, sinabi ng iba, ba't kayo kumakain ng dugo? Kasi tayo mga Pentecostal, kumakain tayo ng dugo. Ba't tayo kumakain nun? Ang sabi ho ng Biblia, hindi naman tayo sa pagkain iniligtas ng Diyos, kundi sa pamagitan ni Kristo. Tama ba sinabi ko? Hindi ko mabalikan. Kasi basta ang ibig kong sabihin ay hindi tayo maliligtas dahil sa pagkain. Maliligtas tayo dahil pinaniwalaan natin na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. So, may doktrina bang salita na makikita sa Biblia? Now, magbukas kayo ng inyong Biblia sa 2 Timothy 4:3-4. Sa Tagalog, ay hindi na isulat yung salita atang doktrina, pero sa English meron. Ganito po ang nakalagay dyan. Dito sa aking babasahin, Tingnan. For the time will come when people will not endure sound doctrine, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion, and will turn away from listening to the truth and wanders off into myths. You see, pinakita kayong doctrine dyan. Kasi alam nyo, sa Biblia, may mga usapin na pinaniniwalaan natin. Halimbawa, yung Trinity. Wala naman sa Bible yun, pero bakit tayo naniniwala sa Trinity? Ano karaan yung rapture? Wala namang salitang rapture. Sa English Bible, wala akong salitang rapture. Pero bakit tayo naniniwala sa rapture? Pero pinag-aralan natin nung last week, saan natin kinuha yung salitang rapture? So, meron pong doctrine. At ang sabi ko dyan, dapat meron tayong sound doctrine, maayos na paniniwala. So, be sure na kung kayo a-attend, halimbawa napunta kayo sa abroad, sa probinsya, siguruhin ninyo na huwag kang pipili na simbahan na makikiliti ang tenga mo ng ayon lamang sa iyong mga kagustuhan. Alam niyo ba kung bakit ang mga kanta ng Hillsong ay pinoprotesta ng mga ilang Christian churches sa abroad? Kasi ang sinasabi nila, yung daw mga kanta nila hindi naglalaman ng tungkol sa kasalanan. Wala nang kabanalan. So, yun yung nasabi nila. Kasi para sa kanila, dapat sa lahat ng sasabihin natin, makikita si Kristo. Parang hindi daw nakikita yung kaya kini-question nila. Pero ang sinasabi natin dito, biblical, na kailangan alam mo ang doktrina ng iyong church. Halimbawa, may nagpunta sa bahay mo, isang Mormon, sa sinabi sa'yo, alam na ng iba yan, si Jesus daw, saka si Lucifer, magkapatid. Wala naman nakalagay na ganun sa Biblia. Kaaway nga ng Diyos si Lucifer. Diba? So, kailanman si Satanas o si Lucifer ay hindi tinanggap na anak ng Diyos. Si Jesus lamang, ang tanging anak ng Diyos. Okay. Gaano kahalaga ang pag-aaral ng doktrina yan? Gaano to kahalaga? Sa Matthew 7:15, may binanggit dyan si Kristo tungkol sa mga lilitaw na bulaang propeta. Sa Israel, mayroong sikat na mga ngaral ngayon. So, yan mayroong mga nakapanood sa tao na yan at medyo na-alarma sila. Sabi, lilitaw.
may mga lilitaw na bula ang propeta. Ano ba ang trabaho niyan? Di magsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Akala mo makadiyos sa kanyang sinasabi, pero hindi naman totoo. Diba? Kaya yan ang purpose ng doktrina. Yan ang magiging shield mo sa mga magtuturo sa iyo ng mali. Diba? Kaya importante ang doktrina. No? So, winarningan na tayo. Winawarningan ka na ni Jesus. May lilitaw na bula ang propeta. Kung hindi ka nagbabasa at kung linggo hindi ka maayos makinig ng salita ng Diyos, yun nga si Eva, di ba? Nagkasala. Bakit? Hindi maayos sa isipan niya ang salita ng ating Panginoon. Ikalawa, no? Ito ay paraan ng pagkakakilanlan ng tunay na turo ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Sabi ng John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bakit kailangan na pag-aralan ang doktrina? Para may comparison. Kaya, alam niyo, sabi ng Biblia, Romans 10:17, yung daw faith ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig niyan, yan ang magpuproduce sa iyo kung anong iyong paniniwalaan. Pero tandaan nyo, may sinabi rin ng Biblia, may pandinig ay makinig. So, ibig sabihin niya, hindi lahat ng may tenga ay nakikinig. That's why it produces nothing. Walang faith na matibay. At maarang walang faith talaga. Bakit? Hindi ko na-produce ng faith yung kanilang pakikinig. May Biblia nga sa bahay, hindi naman binabasa. Minsan may nagsabi sa akin, nagbabasa naman daw sila ng daily devotion. Hindi naman Bible yun . Ang Bible ay Bible. So, I encourage na magbasa kayo ng salita ng Diyos. Hindi naman kailangan makarami ng chapter, kahit isang chapter lang. At least magbasa kayo. Importante yan. Diba? Baka mamaya maka-encounter ka pa na isang bagay na hindi mo nababasa, tapos pag may nagkwento sa iyo, paniniwala mo, delikado po yan. Doon nga sa Galatia 1:6-8, diba? Nabanggit ko na kanina. Naalarma si Pablo sa mga taga-Galatia. Ang balis daw nilang tumalikod sa Diyos. Bakit? Kasi nag-entertain sila ng ibang paniniwala na iba doon sa itinuturo ng mga apostol. Diba? Alam nyo si Kuya James nyo, kaya gusto ko yan. Kasi nung nakatira pa kami dyan kina Joey doon sa dating simbahan, pag umuwi ng gabi yan, madalas nasa lamesa kami, nag-uusap kami, may tinatanong siya. Sa akin, okay yun, makinig kayo sa ibang pero huwag niyo basta tatanggapin. Kailangan aaralin po ninyo. Now, ang tanong ngayon, ang doktrina ba ay nakapagdiligtas? Well, somehow, oo. Kasi pag sinabi natin doktrina, ito may kinalaman sa karunungan. So, ibig sabihin, yung isipan ko natin. Kasi, sabi nga kanina, kung meron kang tamang kaalaman, ligtas ka. Diba? Parang ganito lang yan. Bakit ang iba takot magsaksak ng yung sa kuryente, yung mga plug na ginagamit na sa bahay, sa TV, sa mga rice cooker. Bakit natatakot tayo? Kasi alam natin kasi baka pumutok. Ayan, katulad na nga lang si Ate Jaja, sample. Diba? Naputokan ng plancha. Diba? So, alam niya Alam niyo ba nung bata yan, nung ako'y naandyan pa sa lumang simbahan natin kina Joey, may ginawa kuya yung aking screwdriver ay isinaksak sa extension cord. Buti na lamang at nakita ko siya. Baka hawakan niya kasi yung mismong metal, makuryente ho siya.
No? Kaya gumawa kaagad ako ng paraan para mapiit ho siya. Bakit hindi niya alam ang kanyang ginagawa? No? So, kailangan mga kapatid, ganon. Pag hindi itinuturo ng Biblia, huwag mo sasaklawan. Kasi baka ikapahamak mo. So, ang nililigtas ng doktrina, yung ating kaisipan. Diba? Pag nagkaroon ng tamang paniniwala yan. Diba? Kasi kung ano pinaniniwalaan mo, doon tatakbo ang buhay mo yan. So, nakapagdiligtas ang doktrina. Diba? Pero yung talagang, halimbawa sa issue ng tungkol sa spiritual na buhay, well, ay, mahirap kasing hatulan eh. Dahil sa kaligtasan, Diyos lamang ang pwede magpasya. Pero dahil may mga nakasulat, yan ang ating pamantayan, ang kaligtasan talaga ay nasa paniniwala ng Diyos. So again, di ba? Theory yan. So, pag nalaman mong ang pananampalataya ay magdudulot ng iyong kaligtasan, well, you have the right thinking, so you have the right salvation, di ba? Ang doktrina ba ay tumatalakay lang ba sa spiritual? Ayan. O, tingnan natin yan. Sundan nyo na lang ako dyan. Meron naman ako kayong monitor, no? Okay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng gabay kung paano dapat tayo mamuhay sa kaharian ng Diyos at sa lupa na ating tinitirhan. Okay. So, sa ating isipan, dalawang ang ating pinamumuhayan. Siyempre, yun kung sa kaharian ng Diyos at saka ako sa lupa. May gabay ang Biblia kung ano ang dapat ang paniwalaan natin sa bahaging ito. Siyempre, una yung spiritual na paniniwala. Yung ikalawa naman, kung paano dapat tayo mabuhay. Ibig po sabihin yung moral living, yung tamang pamumuhay. So, meron ho tayong gabay dyan galing sa Biblia. Sinasabi ng Biblia, bad magsinungaling. Kaya, hindi ko tayo talaga pwede magsinungaling. Kasi yun ang sabi ng Biblia, turo sa atin yan. That is isang dapat na moral character na tinataglay ng isang Kristiyano. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, kung tayo ay maliligaw sa ating doktrina, sa bandang huli tayo ay maliligaw din. Hindi mo maihiwalay ang paniniwalaan ng isang tao kung ano siya. Dahil dito, ang doktrina ay napakahalaga. You see? Diba? So, kailangan ay matibay ang ating kaisipan. So, kung ano ang dapat mong paniwalaan sa buhay. John 15:7. Alam ko, conclusion na to eh. Noong sabi ko dyan, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. May red letter dyan ha, di ba nakalagay dyan, pinagmumulan ng doktrina. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Pero yung manatili tayo sa kanyang salita. Ang Pilipinas ngayon, ang gulo-gulo sa gobyerno kasi ang dami nadadamay daw, puro hearsay daw, wala namang ebidensya ba. Alam mo ninyo, napakahalaga ho na kung ang pag-uusapan ay paniniwala sa Diyos, dapat ay matatag ang simbahan dyan. No? Nung ako'y nag-aaral pa sa Bible School, kasi yung teacher ko Methodist hindi na sila naniniwala ng tongues nag-i-exist pa sa panahon natin ngayon. Nung ako'y nag-aaral, sabi ko, sir, pwede ho ba ako magtanong? Sabi niya, di sige. Sabi ko, sir, naniniwala kayo na ang tongues ay may existence sa Biblia? Sabi niya, oo naman. Tapos sinanong ko po ulit, sir, meron ba kayong may papakitang talata na sa ganitong panahon titigil ho ang tongues o mawawala na yan? Hindi ho siya makasagot. No.
katulad ng aking sinasabi sa mga ganyang usapan na sinasabi ko na paano kung halimbawa daling ka ng Diyos sa Africa, di ka naman marunong salita nila. Masasabi mo bang hindi ka na makapagsasalita ng tongues doon? Di ba? Nobody knows. Wala nakakalam yan. Pero ang masasabi ko lamang mga kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon na may maliwanag na pinaniniwalaan. Diba? So, andyan ang Biblia, no? Magbasa tayo, no? So, gamitin natin gabay ang Biblia para magkaroon tayo ng tamang pinaniniwalaan. Maraming salamat po sa inyo. Again, ulit ko. Hindi ako perfectong tagapagturo. Kung tingnan ninyo, may mali sa akin tinuro. Willing ako tumanggap ng pagkakamali. At baguhin ang aking pinaniniwalaan kung pinakailangan. No? Pwede nyo akong tawagan. No? So, sana maging concern kayo, no? Sa inyong paniniwala. Maraming salamat po sa inyo. See you po next week.